Magandang araw, bagong Pilipinas at welcome muli sa isa na namang makabulang episode ng Straight from Team PNP kung saan nilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Ako po ang inyong tagapagnay, Police Captain Cherry Vicente. Samahan nyo kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live dito sa Police News Network. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Sir. Muli magandang araw po sa ating lahat. Isang pulis na hindi lamang nagsisilbi, kundi nagliligtas ng buhay. Siya ay isang ina, isang opisyal, at ngayong taon, isa sa mga pinarangalan bilang 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos Police Officer Awardee. Kilalanin natin si Police Major Elmira Relox, Chief Regional Women and Children Protection Desk ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Major Elmira Relox, currently the Chief Regional Women and Children's Protection Desk o Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. I am one of the Metrobank Foundation Outstanding Filipinos Awardee. Sa kanyang pagtanggap ng parangal, dama niya hindi lang ang karangalan, kundi pati ang bigat ng responsibilidad. Para sa akin, ang pagiging bahagi ng Metrobank Foundation Outstanding Filipinos ay isang napakalaking karangalan at responsibilidad. Hindi lang ito simpleng award. Ito ay pagkakilala sa lahat ng sakripisyo, hirap at pagmamalasakit na inilaan ko bilang isang alagad ng batas. Ito rin ay simbolo ng tiwala ng sambayanan sa mga pulis na tapat ang hangarin para sa bayan. Mas lalo nitong pinatibay ang aking paniniwala na may halaga ang bawat ginagawa nating mabuti kahit sa pinakamalayong lugar at sa pinakamahirap na sitwasyon. It inspires me to continue and reminds me that true service goes beyond uniform. It's about impact, integrity, and compassion. Isa sa kanyang pinakamahalagang programa, ang Sagip Mini at Roadmap to Freedom sa Tawi-Tawi. Layunin nitong labanan ng human trafficking sa tinaguriang backdoor papuntang Malaysia. Nung ma-assign ako sa Tawi-Tawi noong 2014 hanggang 2018, ang mga programa kong nagawa doon ay isa doon ay yung Sagip Mini at Roadmap to Freedom. Ito ay naging daan upang mapansin ang aking serbisyo. Itong Sagip Mini ay ito yung mga iligtas ang mga kababaihan at kabataang biktima ng human trafficking sa Tawi-Tawi. Ang Tawi-Tawi kasi ay kilalang backdoor entry papuntang Malaysia. Ginamit ito ng mga recruiters at gumamit rin ako ng TIP roadmap at take-inform. Nakabuo kami ng sistema na paraan para masundan ang mga rota at matukoy ang mga bagong modus ng mga traffickers. Hindi lang ito rescue operation. Ito ay isang holistic at collaborative na programa kasama ang iba't ibang ahensya na nakatuon sa prevention, protection at prosecution. At dahil dito, maraming buhay ang nailigtas at maraming komunidad ang naging mas alerto at iligtas. In fact, during my time as per records in my office, we have rescued victims of trafficking in person more than 1,300. Tinutukan natin at bibigyan talaga natin ng atensyon. Ngunit sa likod ng tagumpay, dala rin niya ang mabigat na sakripisyo bilang isang ina at bilang isang asawa. Ang pinakamalaking hamon ay pagsabayin ang pagiging ina at pagiging pulis sa isang mapanganib na lugar. Ang husband ko po ay isa ding pulis. Ang mga anak ko po ay naiwan lang po sa katulong. Sinumpa ang tungkulin natin na ma-assign tayo kahit saan. Subalit ang pag-aalala mo sa mga anak mo, lalo na kung ito ay magkaroon ng emergency at napakalayo yun ay ang pinaka mahirap na malayo ka sa iyong mga anak.
Dahil kailangan kong iwan ang aking mga anak habang gumagawa ng ating mga trabaho. Mahirap sa puso bilang ina na mas pinili mo magsilbi sa kababaihang kailangang maligtas. Nalagpasan ko ito sa tulong ng aking pananampalataya, suporta ng aking pamilya, at dedikasyon sa aking tungkulin. Ang bawat salaysay ng mga biktima ng mga nailigtas at yung pagpapasalamat ng kanilang mga pamilya ang nagsilbing lakas ko para ipagpatuloy ang laban kahit na ito ay mahirap at delikado. Para kay Police Major Relox, hindi natatapos ang laban sa mismong operasyon. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbibigay ng pag-asa. Ang inspirasyon ko ay yung mga taong aking napaglingkuran, yung mga bata, mga babae, na biktima ng human trafficking na na-rescue namin. Na every time nga may na-rescue kami, parang nakita ko na may pag-asa. Alam mo, minsan ang nare-rescue namin more than 50. Iilan lang kami yung nag-i-interview sa kanila. Minsan talagang pagod na sa isang linggo, ilang beses kami mag-operate. Palagi kong sinasabi sa mga kasamahan ko, ang isang buhay o isang biktimang nailigtas natin ay isang pamilya. Isang pamilya ang natulungan natin. Dahil yung biktima na yon, yung pamilya na yon ay umaasa sa biktima. Sa pagpapadalan ba, kasi ang mga biktima na yon ay mag-aabot talaga sa ibang lugar. So inisip nila yun ang makakatulong sa kanilang kahirapan, sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. So kahit na mahihirap yon, ang naging inspirasyon ko rin ay aking pamilya. Lalo na yung aking ina na pinalaki kami sa mahirap. So sila yung nagpapaalala sa akin kung bakit ko ginawa ang lahat na ito. Ito yung para sa magandang kinabukasan at sa mga sunod na henerasyon. Sa kanyang mensahe sa mga kapwa-pulis, paalala niya ang kahalagahan ng malasakit at puso sa serbisyo. Sa aking mga kasamahan sa PNP, sana'y lagi nating naisaisip na ang tunay na serbisyo ay hindi lang para sa ngayon. Hindi lang, sabi ko nga, police officer is not just only a profession, but it is a public service na may puso, na may compassion, na may dedication. Dahil makagawa tayo ng pangmatagalang epekto kung magkikinig tayo sa totoong nangangailangan ng mga tao at hindi lang tutok yung sa arrest o operation. Magsimula tayo sa simpleng malasakit, makipag-ugnayan sa iba't ibang sektor, at huwag tayong matakot na mag-innovate tayo basta tayo ay nakapokus lang, inline lang tayo doon sa mga directive, sa mga batas. Hindi natin kailangang maging mataas ang rangko para makagawa ng pagbabago. Kailangan lang natin ang malasakit, diskarte at puso para sa serbisyo. Sa mga kabataan na gustong maging pulis, gusto kong ipaalala na ang pagiging pulis ay isang bukasyon, hindi lang trabaho. Kung gusto niyo makatulong sa kapwa, magprotekta ng buhay, at maging inspirasyon sa iba, ito ang tamang landas. Hindi ito madali, pero sulit ang lahat kapag nakita mong na may nagbago kang buhay. Maging matatag, mag-aral ng mabuti, at huwag kalimutang magsilbi ng may integridad at malasakit. Si Police Major Elmira Relox, isang babaeng pulis, isang ina, isang huwara ng malasakit, diskarte at dedikasyon. Tunay na inspirasyon para sa kapulisan at sa sambayanang Pilipino. Sana ay maalala ako bilang isang pulis na hindi lang tumupad sa tungkulin, kundi nagbigay ng boses ng mga walang boses at pag-asa sa mga nawalan. Nais kong ang mga sumusunod na henerasyon ay ipagpatuloy ang ganitong klase ng paglilingkod. Hindi para sa karangalan, kundi para sa tunay na pagbabago sa komunidad. Kung may puso ka sa serbisyo, hindi ka mawala sa tamang landas. Gusto kong maalala bilang isang lingkod bayan na nagsilbi ng tahimik pero tapat at hindi kailanman lumihis sa tamang landas kahit gaano pa kahirap ang daan. Hindi lang dahil nanalo ako ng parangal na to, kundi dahil may mga taong nabigyan ko ng pag-asa at proteksyon.
Bilang alagad ng batas, nais kong maalala na kahit babae, kahit ina, at kahit galing sa simpleng pamilya, may puwang para magsilbi at magtatagumpay sa isang makabuluhang paraan. Ang serbisyong may puso ang gusto kong iwan bilang alaala. Kasama si Police Major Elmira Relox. Ito ang Straight from Team PNP. Kwento ng serbisyo at inspirasyon, diretsyong hatid sa inyo.